Treasure hunting weekend mga katiyats. Ito yung aktual na paghanap namin sa marker sa bundok. Ang pinaka-marker nito ay century-old tree sa kalagitnaan ng bundok at creek. Mayroong malalaking bato na may markang puso at mayroong markang dot. Ito yan. At ang bearing nito ay south-north. North ang creek, south ang old tree. Distansya nito ay nasa 300 meters. Ayan, galing dito sa kinakatayuan ko, mga 300 meters distance. Nandun sa itaas ang old tree. Yan ang aming ina-align ngayon sa compass. Ang bearing na north-south, straight 00 talaga ito. Hindi na makikita yung bato na may markang puso at dot. Kung makikita lang sana yon ay madali na lang ang paghanap. Kasi ngayon ang daan ay sinimento na. Sa mapa ay nasa bandang daan yung bato na malapad na may markang hugis puso na may markang bilog na may dot. Hindi na talaga makikita. Kaya ganito kahirap. Ngayon, doon yung old tree sa unahan. 300 meters distance. Ito ang kahalagaan ng kumpas, mga katiyats. Kapag meron kayong mapa na Japanese mapping treasures, meron talagang compass direction yan. Kaya kahit sa compass ay ma-approximate nyo ang kinalalagyan ng item. Approximate lang. At pagdating doon sa lugar, dahil medyo malaki yung approximate natin, doon nyo na gamitin ang gagamitan nyo. Kahit dowsing rod lang, pwede na. Doon sa area or yung iba pang manual na gamit. Oo, may igo sa south dito. Meron akong ikwento sa inyo na hapon na merong dalang mapa. Alam niya kung saan nakalagay ang item dahil may mapa. Ngayon, kailangan niya i-pinpoint. Ang ginawa niya, bumili lang siya ng bronze rod. Yung bronzing alambre lang. Yun. Ginawa niyang dowsing rod. At hinanap niya doon sa area yung merong anomalya, yung merong malaking detection sa dowsing. At presto, nakuha niya ang item. Yun lang kasimple. Kapag merong mapa, madali na lang talaga. Kasi doon mo na lang i-detect yung area na tinuturo ng mapa. Mas kasi ang dowsing, kahit malalim ma-detect niya, hindi gaya ng mga electronics na may limit ang lalim ng ma-detect. Ngayon hindi nga lang ang dowsing magbigay ng specification na lalim, kasi nandiyan naman din yan sa mapa, nakalagay naman ang lalim. Kaya kung may mapa, yan talaga ang isa sa pinaka-importanting basihan sa pag-treasure hunt. Kasi kung makakita lang tayo ng kahoy, old tree, hukayin ka agad natin. Wala tayong basihan kung north o south, east or west ba yung direksyon ng paghukay natin. Kaya diyan talaga mahirap. Kaya kung meron kayong mapa, ay ingatan nyo. At doon kayo mag-concentrate sa mga lugar na yan. Ngayon itong mapa namin ay yung creek lang ang nalocate namin, pero yung bundok, hindi natin alam kung saan na side na bundok ito. Lahat naman ng bundok ay may century-old tree. Kaya missing yung isang marka, yung bato na hugis puso na may bilog at dot. Yung pinakita natin kanina. Kung matagpuan lang yun, confirm talaga 100% na ito na yung lugar. Ngayon dito ay 50-50 pa rin tayo na naniniwala na meron dito.
Ang given lang dito ay ang kahoy at creek, pero missing yung marker na bato na hugis puso, kaya hindi 100% sure tayo na narito. Shout out nga pala sa lahat ng ating ka-TH na nanonood ngayon at sa mga kasama ko sa ekspedisyon na ito. Talagang nakakapagod. Ang totoong treasure hunting ay ganito talaga ang video, medyo boring. Pinuputol-putol ko na nga ito para iiksi ang video, pero mahaba pa rin. Hindi kagaya sa yung makikita natin sa labas. Ang treasure hunting nila ay meron kaagad na treasures. Halimbawa yung mga treasure hunters sa Turkey saka sa India. Yun, ang dami-daming nila nakuha, di ba? Nakalagay pa sa mga banga. Tinabunan lang, tapos nilagay ng matagal doon sa loob ng chamber. At then after a month, hukayin nila uli. Medyo may alikabok na. Yun, million views kaagad. Pero yan naman ay for entertainment lang. Alam naman natin yan na talagang mga scripted lang. Itong sa atin ay walang script ito. Kaya nga wala talagang makikitang gold. Yung karamihan sa nag-comment, sasabihin na nasaan na yung gold. Hindi ganyan kadali ang paghanap ng Yamashita treasures. Kung may matagpuan kami, hindi nyo na makikita ang video. Hindi ko na i-publish ito. Bakit ako mag-publish pa kung may nakuha? Saka paanong makuha? Hindi kami naghukay. Nag-locate lang. Yan ang gawain ko ngayon, mag-locate lang. Hindi na ako maghukay pa. Locate lang tayo mga ka-TH. Tutulong lang tayo sa ating mga ka-TH din na nangangailangan ng ganito na pagtulong sa paghanap gamit ang ating manual at electronics na mga gadget. Kaya ito yung patay na kahoy, nakikita ko yan doon sa 300 meters away, doon sa daan. Narito na kami sa tuktok, yung old Century Tree. Ito pala ay tamarind tree, yung asim na kahoy. Paborito din kasi ng mga Hapon ito. Ayun, yung tinuturo namin, yung doon kami kanina, yung hinawakan ko yung kompas. So ganyan kalalayo mga ka-TH kapag nag-transit ang Hapon ng kanilang bearing ng direksyon. Ang triangulation nila, bundok, creek at mga kahoy, ganyan. Pero malalayo yan kapag ganito na general treasure map. Yung may-ari general, malalayo yung ano niya, yung mga reference, kasi engineering brigade marunong sa survey. Parang sa DENR, merong mga dalang transit, kaya gumagamit din sila ng kompas. Hindi katulad ng mga treasures na yung binaon lang ng 2 sundalo, isang squad, 4 na magkakaibigan na sundalo na nakanakaw. Yung mga binaon nila, nilalagay lang sa ammunition box. Tapos binaon mababaw hanggang balikat, mga 2 meters. Ito gapang kalabaw na si ka-TH natin kasi napakatarik ng bundok na ito. Ito talagang pinaglalagyan ng mga general treasures, ang bundok na hindi pwedeng titirhan ng tao. Yan ang hinahanap nila, yung talagang matarik, 45 degrees na paakyat. Paano ka gagawa ng bahay dyan? Gugulong ang bahay mo. Kaya yan, iniisip na yan ng Hapon na ito talaga ang lugar na maganda dahil walang maninirahan. Para sa pagbalik nila ay walang bahay. Carefully plan, ito yung general treasure site. Nasa matataas na bundok.
At nasa creek ang giveaway, ang bunker nasa tuktok ng bundok. Yan, wala talagang titira dyan. Kasi gagapang ka talaga sa tarik nito. Ayon sa mapa ay galing sa, narito na ako sa Old Tree. Sa likod ko yung Old Tree. Ayon sa mapa, 7 meters or yards ay mayroong bato. Pero naka-align sa east. Ito nga, mayroong bato 8 meters away pero ano na ito? Hindi ito eksaktong east. Uh, 45 degrees siya sa east, southeast. Kaya parang hindi tama. Dapat dito lang yung bato. Naka-align sa east. Ngayon gawin namin, i-align namin ang south. Ang south ito yung tinusukan namin, and then ang norte nasa baba sa creek. Kapag na-align natin yan ay ma-approximate natin yung entrance to tunnel na nakalagay sa mapa. Ayun yung kasama ko. Tawag nito ay layout remapping. Nag-layout ka and then nag-remap sa kanilang mapa. At ayon sa mapa ay nasa baba ang entrance nito sa ground level. Kaya yun ang hanapin namin muli sa baba. Ngayon, bakit hanapin natin ang entrance? Bakit hindi natin hukayin kaagad sa ibabaw? Hindi pwedeng hukayin sa ibabaw kasi matarik. 45 degrees yung dingding, pampang siya. Babagsak. Kaya hanapin natin talaga yung entrance na horizontal papasok. At dito tayo mag-detect sa baba. Hanapin natin ang entrance. At kung tama ang lugar na ito, ay meron tayong ma-detect or ma-scan. Check natin ang bearing uli kung north-south na ba ito, itong ating tinusukan. So okay na, naka-align na siya. Ngayon gawin natin ay gamit na tayo ng ating kagamitan. Locate na natin yung detection sa alignment na yan. Doon sa paanan ng bundok, doon yung entrance. Kahit walang scanner, kapag na-locate ng eksakto tapos yung lugar ay tamang-tama. Tama yung lugar, hindi yung kapareho lang. Dito, nagbakasakali lang kami na ito na nga yun. Kasi tama naman yung creek. Merong old tree, missing lang yung malaking bato na hugis puso sa creek. Kaya pwedeng sa kabilang bundok ito, pwedeng sa unahan, pwedeng nilampasan na namin. Yan ang mga nangyayari. Pero tama itong bundok na ito, tama rin ang creek. Mahaba kasi itong creek na ito, nakapaikot sa bundok. Kaya pwedeng doon sa unahan lang ito, pwedeng ito na rin yun, pero wala nga yung missing yung malaking bato. Okay, so merong tinuturo dito ang ating ka-TH na umaagos daw yung tubig. Ayan o, nag-bar down siya. Kaya ito'y suspect na rin ito. Prospect. Kapag lumalabas ang tubig sa gilid ng bundok, pwedeng merong tunnel. Pero hindi naman lahat. Kaya ito, i-detect namin ito. Lumalabas o ayan, basang-basa. Lumalabas ang tubig yan. Lalo na kapag tag-ulan. So pwedeng merong network ng tunnel. At pwedeng ito yung parte ng tunnel. Pwedeng ventilation ito, vent hole. Yung entrance kasi nasa baba, sa paanan ng bundok. So ito yung gitna na ng bundok. So pwedeng exit ito. Ayan, so kapag nag-ilaw ng blue ang machine dyan sa kanyang LED,
indicating ng mga void space. Pwedeng tunnel nga ito. Kaya lang, paano yan hukayin? Wala silang equipo dyan. Mahirap lang sila ka-TH natin, kaya wala silang kakayahan ng ganito kalaki na operation. Sabi nga ni Rob Maharlika, yung treasure hunter sa Facebook, na para lang sa mayayaman ang ganitong hobby, kasi kailangan talaga ng pera na panggasto, kaya hanap tayo ng financer. Ngayon, dapat siguraduhin sana natin na tama ang lugar, pero wala tayong magawa. Maraming pagkakamali talaga sa treasure hunting, kasi napakagaling ng Hapon magtago niyan. Meron silang mga ginawang decoys, mga misleading na mga tunnels, at binubuhusan ng anti-detector ang mga item. Tinatago talaga yan. Kaya minsan lang tayo nakadetect ng yung naked treasures, ibig sabihin yung hindi binabalot. Yun ang matatamaan talaga ng scanners, kapag hindi binabalot sa mga semento at uling at carbon. Pero alam naman natin, karamihan ng gold bars binalot talaga yan sa sa alkitran, kaya mahihina ang detection. Mapagkamala natin na minerals lang, yun pala totoo na gold. Pero kung may mapa ay wala talaga siyang kawala, kasi kung saan nakalagay na parte sa mapa ay doon naman tayo mag-concentrate. At kapag mayroong detection kahit mahina, yun na yun yung item. Okay, so hanggang sa muli mga ka-TH, kami ay uuwi na. At least na-remap natin ang lugar, at pag-isipan na lang ito ng ating mayroong malakas na detection dyan, kulay pula lahat. So pag-isipan na lang ito ng ating mga ka-TH kung kailan sila magukay o kaya ba nila ito. Pero ganun pa rin, 50-50 pa rin na may makuha, kasi hindi naman nakikita na natin makuha. God bless us all. Paalam mga ka-TH.